Ngayon, ipinapangako kong hindi na kita sasaktan. Takbo. Bakit hindi ka tumatakbo? Tingnan mo ako ngayon, kung hindi ko baliin ang mga binti mo. Tigilan mo. Anong ginagawa mo? Pakiusa. Tulungan mo ako. Apatayin niya ako. Hoy, sinusuntok ko ang sarili kong babae. Anong pakialam mo? Nambubugbog ka ng asawa. Anong nambubugbog ng asawa ka diyan? Nambubugbog ako ng asawa? Halika rito. Naglakas loob kang saktan ako? Papatayin kita. Ikaw ang sinasaktan ko. Domestic violence, ha? Subukan mong saktan ang isang tulad ko. Tigilan mo na. Huwag kang lumapit. Sinasabi ko sa iyo, manager ako ng Chen Group. Ako. Naglakas loob ka pang tumakbo? Hindi ka na makakapasok, di ba? Halika rito. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Nagkamali ako. Ibaba mo ako, please. Nagkamali ako. 8. 8. Abusadong lalaki. Mamatay na kayo. Ako, bilang, isang 5 bises na National Martial Arts Champion, ang pinakawalang takot sa pakikialam. Champion. Binabati si Liz Hiao sa pagtalo sa 4. Tinalo ang 4 na Boxing King at nakuha ang kampinato sa martial arts competition na ito. Tita, alam ko na, huwag kang malilit sa date mo mamayang tanghali. Huwag kang mag-alala, ang kadate ko ay isang kilalang philanthropist at napakagalang. Tinitiyak kong hindi ko sasabihin ang tunay kong pagkatao. Ngayon, isa lang akong simpleng abogada. Gago. Alin ba ang hindi mo sinalihan? Naglakas loob kang tumawag ng pulis. Zheng Hao. Nasa labas tayo. Malapit nang dumating. Ang kadate mo. Sajina. Basta nahuli na siya. Ngayon ikaw ay ang kilalang philanthropist na Yoncheng. Sa ngayon, malapit na ang pagpili. Ang pinuno ng Charity Foundation. Dapat mong laging panatilihin ang iyong imahe sa labas. Sa ilalim ng pagkukunwari ng Charity Foundation, mas magagawa natin ang ating mga plano. Kaladkarin niyo siya palabas. Pa, ano bang pinagmulan nitong si Liz Hiao? Masunurin ba siya? Sa nakita ko sa kanyang profile, isa siyang abogado. Hahaha, mas maganda kung abogado. Palaki ng palaki ang ating negosyo, at parami ng parami rin ang mga nagbabantay. Mukhang malinis ang kanyang pamilya, madaling kontrolin. Kung sa tingin mo ay angkop siya mamaya, turuan mo siya ng maayos, para malinis niya ang ating negosyo ng pamilya, at maging legal. Huwag na siyang maging tulad na Kuyan Mei. Kumusta po? Nabalitaan kong nakatuon kayo sa charity work. Taos puso ko kayong hinahangaan. Mesli, sobra naman po ang papuri niyo. Ay, teka lang.
Nakita ko sa inyong profile. Nablangko ang mga nakaraang taon. Kaya, ano ang ginawa niyo nitong mga nakaraang taon? Sumali ako sa Marshall. Sa isang saradong pagsasanay para sa abogado. Kaya pagkatapos noon, nagdoktorado ako. Kung gayon, ang profesional na kasanayan ni MS Lee ay tiyak na napakahusay. Tama. Ang aming yaw-yaw ay hindi lang matalino mula pagkabata. Bukod sa mahusay sa pag-aral, mabait at inosente rin siya. Siya ang pinakaangkop na mapapangasawa. Sa tingin ko rin, Ganyan ang gusto ng pamilya namin. Isang mabait at masunuring asawa at ina. bagaman ordinaryo lang ang pamilya ni Lee Ziao, mukha naman siyang hindi matapang, at mukha rin siyang tapat. Mas madaling kontrolin ang ordinaryo ang kalagayan. Zheng Hao, kung magpapakasal ka talaga kay Miss Lee, pwede bang maging mabait ka sa kanya? Huwag mo nang gawin ang ginawa mo kay Qian Meng. Si Qian Meng, karapat-dapat lang sa kanya ang nangyari. Sino ba naman ang nagsabi sa kanyang tumakas kasama si Fiao Xiao? Sinasabi ko sa iyo. Kung maglakas loob kang magsalita ng kung ano-ano sa labas, alam mo ang kahihinatnan. Alam ko. Mapa. Huwag kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, mag-iingat ako. Hindi ko naman siya papatayin. Tutal, mahirap makahanap ngayon na abogadong kayang turuan. Naiwan ko ang cellphone ko sa restaurant. Babalik ako agad. Ano sa tingin mo? Gwapo at sibilisado siya. Ang mahalaga, narinig ko, na isa siyang napakamapagkawang-gawang negosyante. Marami rin siyang naido ng Hope Primary Schools. Kung gusto mo siya, ayos lang. Edukado siyang tao. Pagkatapos mong magbakasal, baguhin mo na ang ugali mo. Huwag mong dalhin ang mga gawi mo sa labas. Ang pakikipag-away at gulo dito sa bahay. Naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala, tita. Hindi na ako ang dating underground boxing queen o martial arts champion. Ngayon, isa na lang akong ordinaryong abogada at magiging isang masunuring Lee Ziao. Masaya ka na ba? Mabuti naman. Kukunin ko ang kotse. Dito ka lang maghintay. Miss Lee. Hindi pa po kayo umalis, tita. Miss Lee, ikaw. Hindi ka pwedeng magpakasal sa anak ko. Tita, hindi niyo po ba ako gusto? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Mabait kang babae. Ang anak ko lang. Hindi siya tulad ng nakikita mo sa labas. Siya. Medyo kakaiba ang trabaho niya. Baka mapanganib. Tita, ang ibig niyo po bang sabihin? Dahil sa paggawa ng kawanggawa ni Chen Zhenghao, madali siyang masisiraan ng loob ng iba? Nakalimutan niyo po ba kung ano ang trabaho ko? Abogada po ako, kaya ko siyang ipagtanggol. Hindi. Miss Lee, pakinggan mo ako. Ang pamilya Chen, talaga. Yaw. Ginang Chen, nandito ka rin pala. Wala. Kung gayon, alis na ako. Anong nangyari? Ano ang sinabi niya sa iyo? Pakiramdam ko, medyo kakaiba si Ginang Chen. Yaw, bakit hindi ka na lang lumipat sa bahay namin ngayon? Gusto na rin kitang makita ng pamilya ko. Para makauwi ka na ng maaga, para maging katulong namin. Papasensya na. Hindi ko sinasadya. Bobo, nasaan ang mga patakaran mo? Tama na. Isa lang ang katulong natin sa bahay. Kung papalisin mo pa siya, sino ang mag-alaga sa bahay na ito? Umalis ka. Tatay, kung gayon, dapat nating pakasalan agad si Lee Ziao at turuan siya ng maayos. Marami ang nagbabantay sa atin kamakailan. Magagamit natin ang kanyang pagiging abogado para punan ang mga butas natin. Sek, Tara na. Zhenghao, ang ganda naman ng seguridad ng bahay ninyo. Ganito. Para hindi ka makatakas, Anong sabi mo?
Ganito, para hindi ka makatakas, Anong sabi mo? sabi ko, kailangan ng maraming security guard para maprotektahan ang kaligtasan ng asawa ko. Chen Zhenghao, ang sweet mo talaga. Siyempre naman, asawa kita. Nararapat lang na maging mabuti ako sa'yo. Ara, tingnan natin ang ating bahay. Asensya na po. Hindi ko po sinasadya. Huwag niyo po akong saktan. Nabangga lang naman, di ba? Tumayo ka na, huwag kang matakot. Narinig mo ba? Pinapatayo ka ng ginang. Ginang. Ayoko na po. Sige. Babayaran kita mamaya para sa huling buwan ng sahod mo. Ayoko na. Ang katulong nyo, bakit ang kakaiba niya? Parang may kinatatakutan siya. Hindi mo ba alam ang asawa niya? Palagi siyang sinasaktan. Kaya sa katagalan, nagkaroon siya ng depresyon. Kaya pala nagmamadali siyang umalis. Ah, ganoon pala. Ara, pasok na tayo. Ingat. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Xiao, sino na naman ang nagsabi sa'yo na kumuha ng litrato ni Mama? Papa, patawad po. Chen Zhenghao, nadapa lang si Xiao Xiao. Huwag ka namang masyadong galit. Litrato lang naman yan. Ang problema ng matatanda ay walang kinalaman sa mga bata. Sige, susundin ko ang lahat ng sasabihin ng asawa ko. Xiao, itong tita na ito. Siya ang nabanggit ko sa'yo dati. Ano ang dapat mong itawag sa kanya? Mama. Ay, ang bay. Sasagutin ko lang ang tawag. Xiao, sa susunod, kung may gusto kang kunin, sabihin mo lang kay tita. Kukunin ni tita para sa'yo, okay? Mapanganib para sa mga bata ang umakyat ng ganoon kataas. May panganib yan, Ayoko sa'yo dito. Umalis ka na. Yao, pasensya na. Simula na. Mamatay ang nanay ni Xiao. Ako na lang ang nagpalaki sa kanya. Pakiramdam ko ay may pagkukulang ako sa kanya. Kaya nasanay ko na siya. Mga bata kasi, kailangan dahan-dahang turuan. Huwag kang mag-alala. Alagaan ko siya ng mabuti simula ngayon. Salamat, Yao. Sana paglaki ni Xiao, maging katulad mo siya, mabait at mapagmahal. Ang mga babae, hindi naman kailangang laging mabait. Nga pala, alam ba ni Xiao ang nangyari sa nanay niya? Hindi pa nga kita sinisisi, natalo mo ang kaso. Tapos, gusto mo pang dalhin si Xiao. At tumakas dito, di ba? Tumayo ka. Nagkamali ako, patawarin mo ako. Hindi ba gusto mong tumakas? Takbo. Huwag mo akong bitawan. Bitawan mo ako. Papa, nakikiusap ako. Pakawalan mo si Mama. Umalis ka. Xiao. Ayos ka lang ba? Sobrang nag-alala ka sa anak mo. Xiao, ayaw kang iwan ni Mama. Paano kung sumama ka na lang kay Mama? Bitawan mo si Xiao. Hayop ka. Anak mo rin siya. Ano ngayon? Kung gusto mong mabuhay siya, isulat mo mismo ang confession at huling habilin. Aminin mo ang paglustay, ang pondo ng foundation. Kung hindi, shy. Huwag. Susulat ako ngayon. Zhenghao, Ikaw, ngayon, asawa na kita. Ayoko nang itago sa iyo. Gusto mo ba talagang malaman? Si Xiao, nakita niya mismo
ang kanyang ina na tumalon mula sa gusali. Kasalanan ko dahil abala ako sa trabaho. Hindi ko man lang alam na nalulong sa sugal ang asawa ko. Kung hindi lang siya, nagkaroon ng malaking utang sa sugal na hindi niya mabayaran. Hindi rin sana siya lumustay ng pondo at nagpakamatay dahil sa takot. Ginawa mo na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Alagaan ko nang mabuti si Xiao Xiao. Oh, pero ngayon, sa bahay, wala na bang litrato ng nanay niya? Si Xiao Xiao kasi, kapag nakita niya ang litrato ng nanay niya, nananaginip siya ng masama. Kaya itinago ko na lang lahat sa bahay. Qian Meng. Meng. 7 taon na. Wala pa rin akong balita sa'yo. Nasaan ka na ba talaga? Ang dating asawa ni Chen Zhenghao, Qian Meng din ang pangalan? 7 taon nang nawawala si Meng. Si Xiao Xiao naman, parang 5 o 6 na taong gulang pa lang. Kaya pala, Bakit? May problema ba? paano naman magiging ganoon ka nagkataon? Ay, wala naman po. Xiao Xiao, gusto mo bang tikman ang dalang cupcake ni tita? Hugis bituin yan, alam mo ba? Sabi nila, kapag humiling ka, habang kumakain ng cupcake na hugis bituin, matutupad ang isang hiling mo. Talaga po? Hindi nagsisinungaling si tita. Sana po bumalik sa daddy. Ang litrato ni mama. Narinig na, nang bituin ang hiling mo. Ibigay mo kay tita ang litrato. Pagkatapos ng 3 araw, matutupad na ang hiling mo. Ayan na. Meng, ikaw lang ang nakakagawa ng ganito kagandang at natatanging ribbon. Kung sino man ang mapapangasawa mo, napakaswerte niya. Tama na, huwag ka nang magbiro. Sige na, umalis ka na. Xiao, ikaw ba ang nagtali ng ribbon na to? Ang ganda, ang ganda. Si mama ang nagturo sa akin kung paano itali. Pwede bang ipakita mo sa tita? Mama. Meng. Xiao. Ayaw mo ba kay tita? Hindi po, gusto ko po kayo. Kung gayon, bakit mo pinapaalis si tita kanina? Huwag kang manatili dito. Takbo, tumakbo ka palayo. Huwag kang manatili dito. Takbo, tumakbo ka palayo. Xiao. Hindi ka na naman sumusunod, ano? Mama, Sabihin mo kay mama. Gusto mo bang manatili si mama? Manatili dito. gusto ko po. Gusto mo ba? Gusto ko po. Zhenghao, bata pa ang bata. Kailangan dahan-dahanin. Lumabas muna tayo. Xiao. Sa susunod, ang mga bagay na hindi dapat sabihin, huwag mong sasabihin ng kung ano-ano. Narinig mo? Opo. Pakihanap mo nga sa akin. Ang dating asawa ni Chen Zhenghao. Gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Meng. Ikaw kaya yon? Yaw. Gayong naging, manugang ka na ng pamilya Chen. Hindi ba dapat magpakitang gilas ka at ipatikim sa lahat ang luto mo? Dapat lang po, tatay. Pupunta na po ako. Siguraduhin mong marami at masarap ang ihahanda mo. May mga kamag-anak na darating mamaya. Lahat sila sabik na makita ka. Makita ako. Hindi ba't masyadong mabilis? Asawa ko. Iyon ay dahil palagi kitang pinupuri sa harap ng lahat. Kaya naman, curious sila kung anong klaseng asawa. Ang napangasawa ko, ayos lang. Sasama ko sa'yo sa kusina. Tutulungan kita. Nakalimutan mo ba? May video conference mamaya. Pero, Ako na lang po ang magluluto. Hayaan mo na munang magpahinga si Yaoyao. ma, ikaw ang nakatatanda. Ano ba ang sinasabi mo? Kung ganyan ka, pahihirapan mo ako sa huli. Oh. Ayos lang, Zhenghao. Magtrabaho ka na muna. Kaya ko mag-isa. Ang bait mo, asawa ko. Ihahatid na kita sa kusina. Ma, bakit ka nandito?
Yaw-yaw, tutulungan kita. Huwag na po, ma. Tikman nyo na lang po ang luto ko. Aray. Ano yan? Tingnan ko nga. Wala. Anong nangyari dito? Ako mismo ang nadapa. Huwag kang maingay. Hindi alam ni Zheng Hao at ng tatay niya. Hindi nila alam. Kukunin ko muna ang first aid kit. Gagamutin ko ang sugat mo. Sino ang nagpapasok sa'yo? Ano ang mga ito? Hindi mo ba nakita? Mga organo ng tao. Anong sinasabi mo? Nagbibiro lang ako. Ang mga ito ay ordinaryong mga specimen ng balat ng hayo. Alam mo naman, nasa ilalim ng Chen Group, mayroon kaming kumpanya ng gamot. Kamakailan, nagde-develop kami. Ang pinakabagong abot-kayang gamot laban sa cancer. Para makatipid sa gastos, ginamit namin ang ilang silid sa bahay namin para sa mga eksperimento. Nagulat ako. Akala ko ang mga ito ay... Hindi mo naman siguro iniisip na isa akong masamang tao na nagbebenta ng organ ng tao, di ba? Hindi naman. Sino ba namang hindi nakakaalam na ikaw ang sikat na pilantropo sa Yoncheng? Isang mabuting tao. Sa totoo lang, marami pa akong importanteng bagay na kailangan kong tulungan mo. Teka, bakit ka biglang napunta sa study room? Kukunin ko ang first aid kit. Nasugatan ang nanay mo. Hindi mo ba alam? Malala ba? Mukhang wala siyang alam. Masyado lang ba akong nag-isip? Ngayon ko lang din nalaman. Kung gayon, lalagyan ko muna siya ng gamot. Sage. Asawa ko, salamat sa pagod mo. Hoy, bilisan mo, yung sa sikretong kwarto. Ayusin mo na itong mga paninda. Handa na ang sabaw. Bakit 11 ulam lang ito? Nandito kami pa. Kumain. Bakit hindi ka naghanda na? 20 putay. Paasa na. Maging 2. Perpektong 10. Bilang manugang ng pamilya Chen, paano mo hindi naintindihan? Ang pinakasimpleng panuntunan na ito, hindi mo ba alam? Pasensya na po. Gagawin ko na po ngayon. Asawa ko, salamat sa pagod mo. Pinapagod mo si Ahaw. Masyado mo namang kinukonsinti. Ang asawa mo. Tingnan mo nga ang ginawa niya. Anong kleseng luto yan? Nagprito lang ng gulay. Parang pinatay mo na ang nagtitinda ng asin. Ikaw, may gana ka pang sumagot. Kung hindi man lang makapaghanda ng pagkain, Paano pa natin siya maasahan? na tumulong sa atin? Ang mga babae, dapat sumusunod sa 3 pagsunod a 4 na bertot. Hindi dapat lumalabas ng bahay. Bilang manugang ng pamilya Chen, paano mo hindi maintindihan? Ang simpleng patakaang ito, wala kang galang. Ikalawang lolo, pasensya na po talaga. Si Yaw po, bagong kasal pa lang po sa pamilya. Kailangan pa po kalaga ang masusing pagtuturo. Pagtuturo. Yaw-yaw, gabi na. Kumain na tayo. Anong ginagawa mo? Sa hapagkainan ng aming Chen Group, walang babaeng umuupo sa mesa. Hindi ba siya babae? Ako ay miyembro ng pamilya Chen. Kayo ay mga manugang na ikinasal lang sa pamilya. Asawa, ang mga nakatatanda sa aming pamilya ay medyo mahigpit. Huwag mo nang dibdibin. Chen Zhenghao, mahigpit ba yan? Ang hindi nakakaalam. Isipin na may trono ang pamilya Chen na kailangan ninyong ipamana. Li Xiao. Ang mga patakaran ng aming pamilya, huwag sumagot sa mga nakatatanda. Huwag makipagtalo sa mga nakatatanda. Ngayon, dahil sa unang beses mo pa lang, hindi ka pa ba magsosorry sa lahat na nakatatanda? Magsorry ka. Bakit ganyan ang ekspresyon ng mukha mo? Hindi ka ba nasisiyahan? Ayaw mong humingi ng tawad, ganoon ba? Ahaw! Kunin mo ang batas ng pamilya Chen. Turuan mo ng leksyon. Ang bagong kasal mong mabuting asawa. May batas pa kayo sa pamilya. Ikalawang Panginoon, pasensya na po talaga. Si Yaw po ay bagong kasal pa lang sa pamilya. Marami pa siyang hindi alam na patakaran. Ako na po ang bahala. Unti-unti ko po siyang tuturuan. Yaw.
Ang mga nakatatanda sa pamilya namin, medyo mahigpit lang talaga silang magsalita. Huwag mo na lang intindihin. Para sa akin na lang. Dapat ko rin naman silang sundin. Hindi ba? Tama ka. Kami ang mga nakababata. Kaya dapat lang nasundin namin ang mga nakatatanda. Pero ako, si Liziao, hindi ako ang tipo ng tao na sumusunod sa kung ano ang tama. Bakit ka nagmamadali? Kaya pala pinapunta niyo ako para lang bigyan ako ng babala at magtakda ng patakaran. Ano? Kung ganoon, ngayon ko sasabihin sa inyo kung ano ang patakaran ni Liziao. Hindi pwedeng kumain ang babae sa mesa. Kung gayon, wala ring makakakain ngayon. Liziao, anong ginawa mo? Liziao, anong ginawa mo? Huwag kayong magalit. Bata pa si Yaoyao at hindi pa nakakaintindi. Kakausapin ko siya ng maayos. Kung anong klaseng biyenan, ganoon din ang manugang. Kung bulok ang puno, bulok din ang bunga. Kuya, turuan mo nga ng maayos ang hipag mo. Ang tagal na niyang kasal. Sa pamilya Chen. Pero hanggang ngayon, mukha pa rin siyang walang pinag-aralan. Pangalawa, dumating kami sa bahay mo. Pa kumain. Hindi pa. Panuorin ang manugang mo na nagpapakitang gilas dito. Mahal, ngayon ang unang araw ng kasal ng anak natin. Kung may problema, sa ibang araw na lang natin pag-usapan. Manahimik ka. Ang manugang na pinili mo, sumusuway sa mga nakatatanda. Kasalanan mo yan. Bilang bayanan, hindi mo siya tinuruan ng maayos. Chen Zhenghao, kunin mo ang batas ng pamilya. Anong panahon na ba ngayon? May batas pa rin kayo ng pamilya. Halika rito. Hindi gumagalang sa nakatatanda. At pinababayaan ang manugang. Walang katapatan, walang paggalang, walang kabaitan, walang katarungan. Ikinalat namin ang aming mukha sa pamilya Chen. Gayon, parurusahan kita. Lumuhod ka sa Fudao Stool ng 1 oras. Bakit ka nakatunganga? Lumuhod ka. Mahal, nagkamali ako. Lumuhod ka. Fudao stool? Anong kalokohan yan? Kaya pala may mga sugat siya. Dito pala galing. Aray. Bitawan mo ako. Nanay mo yan. Yaoyao, may batas ang bansa, may batas ang pamilya. Kahit nanay ko siya, manugang pa rin siya ng pamilya Chen. Kung nagkamali siya, dapat siyang parusahan. Liziao, hindi masosolusyonan ng karahasan ang problema. Dapat may katuwiran ang lahat ng bagay. Kung magtitiis ka sandali, magiging payapa ang lahat. Umatras ka. Anong atras-atras? Tumigil kayong lahat. Ah, ganoon? Tinutulungan mo siya, di ba? Kung ganoon ako na, ati kayong dalawa. Ikaw. Ang inyong batas pampamilya. Sisirain ko na ngayon. Ang inyong walang kwentang batas pampamilya. Halika. Hindi ba parurusahan niyo ako? Anong gagawin mo? Hindi ba sinabi mong, isa siyang mabuting asawa at ina? Napakabait niya. Paano nangyari na sa unang araw pa lang ng kasal? Ay ipinakita na niya ang tunay niyang pagkatao. At gusto pa niyang saktan ang mga nakatatanda. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Liziao, nabaliw ka na ba? Ako, baliw? Ang ginagawa niyo ay domestic violence. Ito ay pag-abuso sa kapangyarihan. Ayon sa criminal law ng ating bansa, ang inyong mga ginagawa ay sapat na para bumuo ng krimen ng pang-abuso at sadyang pananakit. Oh, Ang mga batas, kabisa mo pa rin pala. Kahit labag sa batas, ano ngayon? Ito ang pamilya Chen. Ang mga patakaran ng pamilya Chen ang batas. Hahaha. Ahaw. Balita ko ang bagong asawa mo ay isang first class na abogado. Kung sakaling may kaso, tiyak na mataas ang sansa niyang manalo. Di ba? Sige, sa ngayon, palalampasin ko ang kawalang-galang mo kanina. Ayusin mo rin ang pag-isip mo. Maraming nakabantay sa kumpanya. Nitong mga nakaraang araw, mahirap ilabas ang mga paninda. Mayroon pa akong ilang bago. Kung hindi may labas, Mabubulok lang sa kamay ko. Anong ibig mong sabihin? Anong paninda? Ang mga nasa sikretong silid ay Yaoyao, may mga bagay na ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. ipaliwanag mo sa akin ngayon din. Anong ibig niyang sabihin? Liziao, dahil bagong kasal pa lang tayo, bibigyan kita ng huling pagkakataon.
Lumuhod ka sa harap ko ngayon at humingi ka ng tawad. Kung hindi, Kung hindi, ano? Sasaktan mo ako. Sa nakikita ko, kung paano sanay ang tatay mo sa pananakit ng asawa. Alam ko na kung anong klaseng tao ka. Gusto kong makipagdiborsyo sa iyo. Dadalhin kita sa ospital. Huwag. Yao-yao, huwag mo akong intindihin. Umalis ka na. Dalian mo, dalhin mo si Xiao Xiao at umalis na kayo. Umalis ka na. Kung hindi ka alis, huli na ang lahat. Li Ziao, pumasok ka na sa pamilya namin. Nangangarap ka pa ring umalis. Mukhang bukod sa pag-abuso. Gusto mo pa ng illegal detention. Li Ziao, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi ka pa rin susunod, marami akong paraan para pasunurin ka. Ngayon lang ako nakakita. May nagmamayabang sa harap ko. Nang ganyan? Gusto mo talagang gumamit ng dahas para lutasin ang problema, ano? Kung gayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na dahas. Ikaw, Ikaw, Paano mo nagawang saktan ng anak ko? Ang mga babae ay dapat sumunod sa 3 pagsunod at 4 na bertud. Mahinhin at mabait. ikaw, Naglakas loob kang saktan ng asawa mo. Talagang lumalaban ka sa lahat ng batas. Hindi ko inakala. Sa dami ng pinili, isang bruha pa ang napili ko. Ang pagiging suwail mo, para turuan ka. Talagang mangangailangan ng malaking pagsisikap. Huwag kang maging tulad ni Qianmeng, na dati, mukha lang siyang mahina. Pero sa mahalagang sandali, nagpakita siya ng pagkarebelde. Kaya karapat-dapat lang siyang mamatay. Kaya hindi nagpakamatay si Qianmeng dahil sa takot sa kaso. Paano ba talaga siya namatay? Li Ziao, naubos na ang pasensya ko. Maghanda ka sa bangungo. Zheng Hao. Bata pa si Yao Yao at wala pa siyang alam. Bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Yao Yao, dali, magpakumbaba ka na. Kung hindi, mamamatay ka. Huwag kang matakot. Sa wakas, ipinakita mo na ang tunay mong kulay. Sa labas, nagpapanggap kang isang mapagkawang-gawang negosyante. Pero sa totoo lang, isa kang ganap na abusadong asawa. Hahaha. Domestic violence. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na domestic violence. Siya, marunong siyang mag-kung fu. Paano mo nagawang saktan ng anak ko? Sino ka ba talaga? Ako ang dumating para ayusin ang mga tulad ninyong makaluma at mapang-api. Hindi ako naniniwala. Gaano ba kalakas ang isang babae? Napakawalang galang. Mga tao, dakpin ninyo ang baliw na babaeng ito para sa akin. Huwag kang lumapit. Hindi mo ako pwedeng saktan. Ako ang bayanan mo. Malapit na hindi. Mamatay ka na. Ibalik ko sa iyo. Ikaw na babae. Kung sa sinaunang panahon, ikaw ay ibabaon sa kulungan ng baboy. Kulungan ng baboy. Ikaw naman. Ikaw, huwag kang lumapit. Matanda ka na. Kaya dahan-dahan lang ako. Huminto ka na. Kung hindi, papatayin ko siya. Talaga bang? Nagtagumpay kang galitin ako. At ikaw. Uy, Ako.
Ako ang tiyuhin mo. Wala man lang marunong lumaban. Nagpapanggap pa kayong nambubugbog. Puy, Li Xiao. Pinahanap ko na at ipinatali ang tiyahin mo. Kapag umalis ka, sisiguraduhin kong hindi na niya makikita ang bukas. Yaw-yaw, tapos na ang pag-restore ng litrato. Ang may-ari ng litrato. Mahaba ang kwento. Ipinadala ko na sa WeChat mo. Tingnan mo na lang. Meng, ikaw nga. Imposibleng si Meng ay gagamit ng posisyon niya para magnakaw ng pondo. Hindi ako pwedeng umalis. Kailangan kong malaman ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Meng. Ano ang gusto mo para pakawalan ang tiyahin ko? Hindi ba't napakamayabang mo kanina? Sige, ipagpatuloy mo ang pambubugbog. Chen Zhenghao, kung may galit ka, sa akin mo ibuhos. Pakawalan mo ang tiyahin ko. Sige. Kung gayon, magpakabait ka. Huwag ka nang lumaban. At pakakawalan ko siya. Anak, ang babaeng ito, dalhin mo sa basement. Turuan mo ng leksyon. Tay, huwag kang mag-alala. Sa loob ng ilang araw, gagawin ko siyang isang maamo at masunuring manugang ng pamilya Chen. Dalhin siya. Zhenghao, huwag. Tia, huwag, Zhenghao. Zhenghao, tia. Ikaw na babae ka. Sinira mo ang buong palapag ng bahay ko. Sinira mo ang buong palapag ng bahay ko. Nangangahas ka pang titigan ako, ha? Titigan mo pa ako. Chen Zhenghao, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Hindi ba gusto mong malaman ang sanhi ng pagkamatay ni Qian Meng? Seg, dahan-dahan kong sasabihin sa'yo. Dati, hindi rin siya masunurin tulad mo. Kaya iginapos ko siya rito. Anong ginawa mo? Buong 3 araw at 3 gabi. Pinatikim ko sa kanya ang lahat ng laruan dito. Hulaan mo, alin sa mga yon ang ginamit niya na pinakamalakas na sumigaw. Qian Meng, pagod ka na bang nakatayo? Tutulungan kitang mag-unat ng mga buto. Huwag. Pakiusap, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Meng, patawad. Dapat mas maaga kitang nahanap. Chen Zhenghao, Isa kang demonyo. Oh, parang ganyan din ang pagmumura niya sa akin dati. Nga pala, parang pareho kayong sa isang eskwelahan. Magkakilala kayo. Paano mangyayari yon? Ang daming tao sa eskwelahan. Kahit magkakilala kayo, wala na yon. Wala ka ng pagkakataong makatakas pa rito. Chen Zhenghao, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Huwag kang magmadali. Hindi na lumalaban si Qian Meng. Bakit mo pa rin siya pinatay? Ano ngayon?
Hindi ko nga siya sinisingil. Ang babaeng yan, hindi niya ipinanalo. Ang kaso ko, gusto pa niyang ilabas si Xiao Xiao. At tumakas. Kaya ikaw ang nagnakaw ng pondo ng Charity Foundation. Ikaw ang nagtulak sa kanya para mamatay. At lahat ng kasalanan, itinapon mo sa kanya. Ikaw ang nagpeke ng pagpapakamatay niya. Eh ano ngayon? Chen Zhenghao, ikaw nga ang pumatay kay Mengmeng. Sisiguraduhin kong mapaparusahan ka, gago ka. Papatikimin din kita. Nang kahihinatnan ng paglaban sa akin. Mamaya, papatikimin kita. Tingnan natin kung sino ang mas malakas sumigaw. Ikaw o si Qianmeng. Huwag. Zhenghao, nabulag lang ako sandali. Patawarin mo na ako ngayon, sige na? Mukhang hindi naman pala ganoon katigas ang buto mo. Yaw yaw. Bihira ang katulad mo, na magaling sa propesyon. Isang babaeng may malinis na pinagmulan. Sabihin mo, bakit mo ako kinakalaban? Ah, Patawad. Nagkamali ako. huli na. May tao ba diyan? Bigyan niyo siya ng foot reflexology board. Boss, masamang balita. Dumating ang mga pulis. Ano? Bakit sila biglang dumating? Sabi ng pulis, hindi raw makontak ng kaibigan ng ginang. Ang ginang, kaya sila tumawag ng pulis. Ikaw ang may gawa nito. Hindi ako. Matagal nang kinuha niyo ang cellphone ko. Ang matalikong kaibigan. Araw-araw kaming nag-usap sa telepono. Siya ay sensitibo at madaling maghinala. Kapag hindi niya ako mahanap, mag-iisip siya ng kung ano-ano. Lumabas ka ngayon kasama ko, at ipaliwanag mo ng malinaw. Kung maglakas loob kang magsinungaling, Hindi po. Pangako ko po, hindi ako magsasalita ng kung ano-ano. kalagan niyo siya. Mag-report sa pulis pagkatapos ng 1 oras. Sige na. Tara. Umalis na ba ang mga pulis? Wala naman silang napansin, di ba? Pa. Huwag kang mag-alala. Ilang tanong lang naman. Hahaha. Mabiti. Kung gayon, mabiti. Gayon. Nasa critical na sandali ka para sa pagtakbo mo bilang presidente. Ang Hope Light Charity Foundation. Huwag na huwag kang magkakamali. Li Ziao. Maganda ang ipinakita mo kanina, pero hindi pa rin sapat yan para mabura ang pagkakamali mo kahapon. Mga bantay. Dalhin siya sa piitan. Opo, huwag, Zhenghao, huwag. Ayoko nang bumalik doon. Nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Pagkatapos ng gabing ito, naintindihan ko na rin. Handa akong tulungan kayo. Ako ay isang first class na abogado. Kaya ko rin. Tulungan kayong iwasan ang maraming butas sa batas. Hahaha. Maganda ang pagkakadisiplina. Hahaha. Hindi pa sapat. Li Ziao, gusto kong ikaw. Mula ngayon, hindi na kayo makakalaban. Dalhin siya. Huwag, Zhenghao. Matutulungan ko pa kayo. Manalo sa eleksyon para sa posisyon ng Charity Foundation President. Anong paraan mo? Kasama ninyo sa eleksyon. Hindi ba si Li Ming ng Li Group? Nga, Maroon akong ebidensya ng kanyang pangangaliwa. Kapag inilabas ito sa araw ng eleksyon, mawawalan siya ng kredibilidad at matatalo. hindi tama. Sa pagkakaalam ko, Sa liming ay palaging malinis ang reputasyon. Hindi mo kami niloloko, di ba? Lahat ng iyon ay peking persona na kanyang ipinapakita. Pero iyon ay pribadong kasunduan, hindi alam ng lahat. nasaan ang mga dokumento? Nasa Yaw yaw. Ibigay mo sa akin ang mga dokumento. Ang mga nakaraang pangyayari, kalimutan na natin. Mula ngayon, kailangan mo lang kaming tulungan ng buong puso. Ang gawa ng pamilya Chen. Snow, pangako ko sa'yo, walang katapusang yaman at karangalan. panindigan mo ang sinabi mo. Walang problema. Nasa kwarto ko ang mga dokumento. Kukunin ko na ngayon. Anak. Sa tingin mo ba, mapagkakatiwalaan ang babaeng yan?
Huwag kang mag-alala, Dad. Naimbestigahan ko na. Sadyang likas lang sa kanya, na mas malakas siya, kaysa sa ordinaryong tao. Sa totoo lang, isa lang siyang madaling matakot na tanga. Tingnan lang natin kung sino ang tunay na tanga. Sake. Sa litratong ito, tingnan natin si Liming, kung paano pa siya lalaban sa akin. Hindi na ako makapaghintay. Hahanapin ko na ang media ngayon. Hindi pwede. Ang ibig kong sabihin, mahigit 1 linggo pa, bago ang eleksyon, kung ilalabas natin ito ng maaga, magbibigay lang ito kay Liming ng pagkakataong makapaghanda. Hindi natin makakamit. Ang epekto ng isang tiyak na pagtama. May punto ka. AMM. May punto si Yao Yao. Si Liming. Ay isang kilalang negosyante. Marami ang sumusuporta sa kanya. Kaya, kailangan nating maging sigurado bago tayo kumilos. Xiao, ano na naman ang ginagawa mo? Xiao, hindi ba kita binalaan? Na huwag kang iyak. Kailan ka ba matututo? Papa, patawad po. Huwag mo akong tawaging papa. Wala akong ganyang mahina na. Huwag. Gusto mo bang kalabanin ako? Zheng Hao. Ngayon ang kritikal na sandali para sa iyong kampanya. Kung isasama mo si Xiao Xiao sa mga pampublikong kaganapan, makakatulong ito sa iyong imahe. Kaya hindi dapat masaktan si Xiao Xiao. May punto ka. Xiao. Simula ngayon, sumunod ka sa akin. Kung gayon, si Xiao, ikaw na ang bahala sa kanya. Huwag ko nang marinig na umiiyak siya uli. Xiao, masakit ba? Xiao, masakit ba? Gagamutin ni ate ang sugat mo. Okay lang ba? May sakit si Lola. Gusto ko siyang bigyan ng tubig at gamot. Kapag natapos na kitang gamutin, sabay nating alagaan si Lola, ha? Okay ba? MM. Hayop. Huwag ka nang umiyak. Presidente. Ang Hope Light Charity Foundation ng Yongcheng ay magsasagawa ng halalan para sa bagong presidente. Sa susunod na linggo, nag-donate din po kayo ng malaking halaga sa foundation. Iniimbitahan po kayo ng foundation na dumalo. Walang interest. Nahanap na ba si Yao Yao? Hindi pa. Atuloy na hanapin. Opo. Xiao. Anong nangyari sa kamay mo? Ma, sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw at si Xiao, matagal na ba kayong sinasaktan? Ang pang-abuso ng mag-amang Chen. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Tingnan ninyo ang mga sugat sa katawan ninyo. Hindi ito nangyari lang sa 1 araw o 2. Ito ay matagal nang nangyayari. Hanggang kailan mo pa sila itatago? 5 taong gulang pa lang si Xiao. Gusto mo bang manatili siya sa ilalim ng anino ng takot habang buhay? Ha? Wala akong silbi. Hindi ko maprotektahan si Xiao. Sila ay talagang mas masahol pa sa hayop. Ma, hahanap ako ng paraan para may labas kayo ni Xiao. Umalis dito. Sama-sama tayong magsimulang muli, okay? Walang silbi. Ang nanay ni Xiao, gusto rin kaming ilayo. Pero, Yao, ang impluensya ng pamilya Chen ay hindi mo kayang isipin. Hindi tayo makakatakas. Mas mabuti pang habang ngayon. Hindi ka pa masyadong malalim. Maghanap ka na ng paraan para umalis. Umalis ka dito. Ma, alam ko na, ang nanay ni Xiao ay pinilit ni Chen Zhenhao na magpakamatay. Ma, kung adedemanda ko siya, pwede mo ba akong tulungan na magpatotoo sa korte? Ako? Wala akong alam. Huwag ka nang magtanong. Pagod na ako. Xiao, Ihatid mo na ang tita. Ma, kung makahanap ako ng ebidensya na pumatay siya, pwede natin silang iparesto. Ano ba talaga ang kinatatakutan mo? Ma, kung handa kang magpatotoo sa korte,
Pwede mo akong tawagan anumang oras. Tita, sandali po. Ito po ang bigay sa aking nanay ko. Sana po ay protektahan kayo nito. Bakit ganoon na lang ang takot niya kay Chen Zhenghao? Hindi kaya, bukod sa pagnanakaw ng pondo, at pagpilit kay Meng Meng na magpakamatay, may iba pa silang masamang ginawa? Ano kaya yon? Hindi ko inakala na ikaw din pala ay kayang bugbugin. Ah! Kuya, Ang maliit kong hipag, kumusta na siya ngayon? Naturuan mo na ba siya ng leksyon? Sa tingin ko, ang mga babae ay kailangan talagang saktan. Kapag nasaktan sila ng ilang beses, malalaman nila kung ano ang ibig sabihin ng sumunod sa asawa. Haha! May gana ka pang pagsabihan ako. Nabalitaan ko na ilang araw na ang nakalipas. Binugbog ka ng isang babae. Sino siya? Kuya, huwag mo nang banggitin yan. Siya ay isang martial arts champion sa loob ng ilang magkakasunod na taon. Sobrang lakas niya. Binugbog niya ako at nagkaroon ako ng bangungot sa loob ng ilang araw. Nga pala. Iyong mga kargamento na pinadala ko sa'yo noong nakaraang buwan. Naging maayos ba ang biyahe? Hindi lang isang bises. Naririnig ko silang binabanggit ang kargamento. Ano ba talaga ang kargamento? Kuya, huwag kang mag-alala sa mga ginagawa ko. Ah! Naihatid na ng ligtas ang mga bagay. Nga pala, kuya, ano ba talaga? ang mga bagay na pinapadala natin araw-araw, Ano yan? ang daming sikreto. Hindi mo man lang ako pinapasali. Heis, Wala naman, kuya. Ang praning mo naman. Ang nerbiyoso mo naman. Ang villa na ito ay pinalibutan mo. Na parang bakal na barils. Paano naman makakaroon ng ibang tao na makakapasok? Tara na. Punta tayo sa sikretong silid para mag-usap. ma, tutulungan kita. Ay, huwag na. Tapos na ako. Kumain ka na lang. Anong sabaw yan? Mukhang masarap. Pwede ko bang tikman? Hindi pwede. Ito ay turtle soup. Hindi maganda sa babae ang sobra. Magiging mainit ang katawan mo. Talaga? Pero bakit may naamoy akong amoy nitrite? Naalala ko, noong nasa, ayon sa libro ng chemistry, kung matagal na ininom, ang tiyak na dosis ng nitrite, maaari itong makapinsala sa mahalagang organo ng katawan at magpataas ng panganib ng kanser. Sa malalang kaso, maaari itong magdulot ng kamatayan. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ma, bakit mas gusto mo pang lasonin sila kaysa makipagtulungan sa akin para makakuha ng ebidensya? Hindi sila ordinaryong tao. Kahit makakuha ka ng ebidensya, wala tayong pagkakataong makatakas sa villa na ito. Hindi mo mayisip ang mga ginawa nila. Yaw, huwag ka nang mag-imbestiga pa. Humanap ka ng paraan para makatakas. Kapag mas marami kang nalaman, mas mahihirapan kang makawala. Yaw, mamayang tanghali, darating si Afi para kumain. Magluto ka ng mga paborito mo. Gusto kong makipag-inuman sa kanya. Sek, Kuya, nandito na ako. Kuya, ngayon ko lang matitikman ang luto ng hipag ko. Ikaw, Magkakilala kayo. ito. Ito ang dating hipag ko. Kuya, siya yung Nababaliw ka na ba? Ano siya? oh. Ang gusto niyang sabihin ay, habang nasa kalsada, noong nagbibigay ako ng legal aid, nagkita na tayo, di ba? Chen Fei pala ang pangalan mo. Ang galing naman ng pagkakataon. Ngayon, magkapamilya na tayo. Ano? Gutom na gutom ka ba? Hindi ka na makatayo. Magluluto na ako ngayon para matikman mo ang luto ng ete mo. Bakit ka nakatunganga diyan? Halika, samahan mo akong uminom.
Sage, kuya. Kuya, pakinggan mo ako. Kuya, masama ang tiyan ko. Pupunta lang ako sa banyo. Ang dami mong arte. Afi, ano pang ginagawa mo? Umupo ka na. Kuya, sasabihin ko sa'yo, ang asawa mong yan, siya ang 5 beses na. Ay, tingnan mo ako. Nakalimutan kong kumuha ng alak para sa inyo. Bakit ang careless ko? Afi, umupo ka na. Umupo. Sage, umupo. Kanina kasi, nakita kong may whiskey sa bahay. Gagawa ako ng 2 inumin para sa inyo. Ito ay Bloody Mary. Sadyang ginawa kong mas matapang. Tikman mo. Sage po, salamat, 8. May narinig akong alamat. Noong unang panahon, ang Bloody Mary na ito ay kailangan lagyan ng dugo ng inom para maging mas puro. Ay kuya, anong nangyari? Hindi na kailangan ng ganoong abala. Nagbibiro lang ako. Huwag kang matakot. Paano naman gagamit ng totoong dugo ngayon? Mag-usap muna kayo. Titingnan ko lang ang pagkain. Sage po, Afi, anong nangyari sa'yo ngayon? Bakit baluktot na naman ang paa ng upuan na ito? Ay, kailangan kong tanggalin at ikabit ulit. Kung ako ang tatanungin, ang upuan na ito ay parang tao. Anong ginagawa mo? Lahat ng ginagawa dapat ay nasa ayos. Kung pipilitin mong lumampas sa hangganan at makialam sa mga bagay-bagay ng ibang pamilya, madaling matatanggal ang mga braso at binti. Isa-isa. Tama ba? hipag. Naalala ko bigla, may gagawin pa pala ako. Mauuna na ako, mauuna. Teka, Hipag, may iba pa ba kayong kailangan? nagluto na ako ng pagkain. Hindi. Manatili ka. Bigla akong nagutom. Gusto kong kumain ng luto ni Hipag. Wala na akong gagawin. Kakain muna ako bago umalis. Ganyan nga. Afi, bakit ang kakaiba mo ngayon? Hipag, kuya. Sumasakit na naman ang tiyan ko. Pupunta ulit ako sa banyo. Sa banyo? Chenfei, ikaw. Ikaw ang kilalang tao sa parehong mundo, sa batas at sa labas ng batas. Paano ka matatakot sa isang babae? Nawalan ka ng tapang? Hindi tama. Ang babaeng ito. Kilala niya ang dating Hipag. Bakit pa rin siya? Manatili rito na nagpapanggap. Hindi pwede. Kailangan kong bilisan at sabihin kay pinsan. Anong balak mo? Dinalhan ko ang kapatid ko ng gamot para sa pagtatay. Hoy! Ito ang Chen family. Kung maglakas loob kang gumawa ng gulo, hindi ka rin makakatakas. Sa tingin mo ba matatakot ako? Tatanungin kita. Ano ba talaga ang ginagawa ng Chen family? Ano pa ba ang gagawin? Ang Chen Group ay pangunahing nasa logistics. Alam ng lahat yan. Sa tingin ko, hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Hindi. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Anong negosyo ba talaga ang ginagawa ni Chen Zhenghao? Hindi ko talaga alam. Ang pamilya, hindi ko talaga alam. Ang mga miyembro ng pamilya ay iniisip na masyado akong padalos-dalos. Hindi nila ako pinapayagang makialam sa marami. Ako lang ang responsible sa negosyo ng logistics. Sek, kung gayon, iba ang itatanong ko. Gusto ni Chen Zhenghao na maging presidente ng Hope Light Charity Foundation. Anong gusto niyang gawin? Ako. Sasabihin ko. Sa totoo lang, ang Hope Light Charity Foundation ay isang pagkukunwari lang. Para lang, nakawin ang mga donasyon. Kapag naging presidente lang, ganap na, makokontrol ang foundation.
Nasaan ang mga ledger? Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Alam mo ba? Alam ko. Nasa safety box sa study room. 8. Sinabi ko na ang lahat. Pwede mo na ba akong patawarin? Ha? Pangako ko. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Pangako ko. Kapatid, anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano naman ako gagawa ng ganoon sa iyo? Alam mo na ang sikreto ko. Paano naman ako? Madaling papakawalan ka? Pero, hindi ako tulad ng pamilya Chen ninyo. Wala akong gagawing masama sa iyo. Matulog ka na lang ng mahimbing. Ma. Dali, sumama ka sa akin. May alam akong lugar. Siguradong hindi nila tayo mahahanap doon. Ma, Pa. Nasaan si Li Ziao? Wala pa siya. Si Yao Yao ay naghahanda ng regalo sa bahay bilang pagbati sa iyong matagumpay na kampanya. Pagkatapos niya, upunta na siya agad. May pakiramdam siya. Tara na, pumasok na muna tayo. Hindi ko alam kung si Chen Fei, alam niya ba ang password? Wala nang oras. Naku, Si MR Liming, hindi ba't maganda ang kanyang reputasyon? Paano siya magtataksil? Hindi mo talaga kilala ang tao sa panlabas lang. Sa araw mismo ng halalan, may lumabas na masamang balita. Hindi na magiging presidente ng Charity Foundation si Li Ming. siguradong si Chen Zhenghao ang mananalo. Siya ang sikat na 10 outstanding youth ng Yuncheng, isang mapagmahal na negosyante. Normal lang na siya ang manalo. Ang dalawang kandidato ay tapos ng magtalumpati. Gayon, magsisimula na ang botohan. Sumasang-ayon kay Chen Zhenghao, MR Chen, na maging pinuno ng Hope Light, presidente ng Charity Foundation. Pakitaas ang kamay para bumoto. Ngayon, ipinapahayag ko, ang upo bilang Hope Light, Charity Foundation President, ay ang CEO ng Chen Group. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ako sumasang-ayon. Sino yan? Parang pamilyar ang mukha niya. Siya yata ang bagong asawa ni MR Chen. Bakit siya biglang? Lumabas para tumutol. May sikreto kaya? Li Ziao, ano na naman ang ginagawa mo? Umuwi na lang tayo para pag-usapan yan. Mapapatunayan ko na ang mga itim na balita na inilabas ni Chen Zhenghao ay fake. Paninira lang yan kay MR Liming. Ako ang nag-edit ng mga litreto. Ang orihinal na mga litreto ay maaring ikumpara. Mabilis, assistant, bilisan mo. Ipamahagi ang mga litratong ito. Salamat, Ginang, sa paglilinaw pa sa akin. Hindi ko inakala na sa Chen Zhenghao, para lang manalo, ay maglalabas ng pekeng ebidensya. May problema siya sa pagkatao. Ang ating foundation ay hindi makakapayag sa ganitong masamang kompetisyon. Li Ziao, sinasadya mo akong ipahamak, di ba? Makinig kayong lahat sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng mga litratong yan. Siguradong siya at si Liming ay nagkasabwatan na noon pa. Sinadya nila akong bitagin. Mahal ko, huwag kang magpatalo sa emosyon. Pampagana pa lang yan. Li Ziao, bakit mo ginagawa to? Mag-asawa tayo. Kung may tagumpay, magkasama. Kung may kapahamakan, magkasama. Ayaw mo bang maging matagumpay ang asawa mo? Ang tagumpay mo ay nakabase lang sa kasinungalingan. Chen Zhenghao, ngayon, sa harap ng live camera, ibubunyag ko ang iyong mapagkunwaring pagkatao. Ito ang mga ebidensya na sa loob ng maraming taon. Ginamit ni Chen Zhenghao ang kanyang posisyon sa board para dayain ang mga donasyon at nakawin ang pondo ng foundation. Ang halaga ay umabot sa 1 bilyon. Ito ang detalyadong accounting records. Ito ay puro pe. Huwag kayong maniwala sa pinagsasabi niya.
malinaw na nakasaad sa mga records. Kahit sino sa foundation ay kayang makita ang katotohanan, makilala ang totoo at pek, matibay na ang ebidensya. Magpapalusot ka pa ba? Ang lakas ng loob niya. Ang pera ng foundation ay para sa mga batang hindi makapag-aral. At sa libo-libong naghihirap na mga biktima ng kalamidad. Ginawa niya ito. Ginawa niya ito. Ang isang salot sa lipunan na tulad niya. Ang pera ng foundation ay para sa Ginawa mga niya batang hindi ito. makapag-aral. Mga batang hindi makapag-aral at sa libo-libong naghihirap ng mga biktima ng kalamidad. Ang ganitong klaseng tao klaseng para sa mga biktima ng Matagal kalamidad. nang dapat ikinulong. Tinawag pa siyang mapagmahal. Matagal nang dapat Ang isang ikinulong. salot sa lipunan na tulad niya ay nakakaya pa rin. Ang isang salot sa lipunan na tulad niya Ang tunay ay na nakakaya pa rin. Ang tunay na Dali, mukha ikulong na na siya. mapagmahal na negosyante. Ang Dali, ganitong klaseng tao. ikulong Dali, na siya. ikulong na siya. Masarap ba ang pakiramdam ng masira ang reputasyon? Bakit mo ito ginagawa? Sa ginagawa mo, ano ang mapapala mo? Mahal. Gusto ko lang makita, sa likod ng iyong mapagkunwaring mukha, kung ano talaga ang iyong pangit na pagkatao. At huwag ka, mukha pa ring maganda. Masamang tao ka. Papatayin kita. Aray, Bitawan mo siya. Mahal, nagkamali ako. Ayoko lang, na magpatuloy ka sa pagkakamali. Naggapangga ka pa rin. Ano? Dapat pinatay na kita noon pa. Huwag. Nagkamali ako. Bakit puro kasugat? Si Chen Zhenghao, nambubugbog din siya. Ang galing niyang magpanggap, isa pala siyang abusadong lalaki. Chen Zhenghao, ikaw ay isang abusadong lalaki na madalas manakit at mang-api. Sinasabi ko sa'yo, kahit patayin mo ako ngayon, ilalantad ko ang iyong krimen ng pananakit sa pamilya at pagpatay sa iyong dating asawa. Ilalantad ko. Pinatay ang dating asawa. Hindi ba nagpakamatay ang dating asawa niya dahil sa takot sa kasalanan? Hindi mapagkakatiwalaan ang sinasabi ng isang abusadong lalaki. Malay mo, siya ang nagtulak sa kanya para magpakamatay. Dati, nang namatay ang asawa niya, umiyak siya ng husto sa harap ng kamera. Hindi ko akalain na sa likod ng kamera, nambubugbog pala siya. Hindi mapagkakatiwalaan. Hindi ang sinasabi mapagkakatiwalaan mo siya sa para sinasabi ng pumatay isang sa tao. tao. Hindi ko akalain na sa likod ng Baka kamera, Tinoo, pumatay sa Agina. pala siya. Huwag ninyong pakinggan ang pinagsasabi ng babaeng ito. Ang deti kong manugang ay nagpakamatay. Noon, ang forensic expert ay nagbigay na ng resulta ng pagsusuri. Kaya kong patunayan, nakita ko mismo, pinilit ni Papa si Mama, na tumalon mula sa bubong. Ang mga bata ay hindi nagsisinungaling. Sa harapan ng sarili niyang anak, pinatay niya ang ina ng bata. Gaano kalaking trauma ang idudulot nito sa bata? Chen Xiao. Sino ang nagturo sa iyo na sabihin yan? Ha? Makinig kayo sa akin. 5 taong gulang pa lang ang anak ko. Hindi pa niya kayang malaman ang tama at mali. May taong may masamang intensyon ang nag-utos sa kanya na gawin ito. Ulitin ko, hindi ako pumatay ng tao. Wala akong pinatay kailanman. Ang lahat ng ito ay si Li Ziao. Ginagawa niya ito para makaganti sa akin. Sinisira niya ako. Siya ang tunay na bayolente. May ebidensya ako. Tingnan ninyo. Ang lakas niya. Sa lakas niyang yan, kaya ba siyang talunin ni Chen Zhenghao? Chen Zhenghao, talaga bang akala mo, nasira mo na ang lahat ng ebidensya? Yan Meng. Bitawan mo si Xiao Xiao. Hayop ka. Anak mo rin siya. Anong ngayon kung anak ko siya? Kung gusto mong mabuhay siya, Isulat mo mismo ang confession at huling habilin mo. Aminin mo ang paglustay mo sa pondo ng foundation. Kung hindi, siya ang Huwag. Susulat ako. Susulat ako ngayon. Napakasama. Ginagamit ang sariling anak para takutin ang isang ina. Ginagamit ang sariling anak para takutin ang isang ina. Napakapayambabaw. Hayop sa balat ng tao. 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 Ang ganitong tao ay Ang may mukha ganitong tao ay may mukha pa. Para humarap sa publiko. lahat ng ito ay Sa harap ng ebidensya, magpapalusot ka pa rin? Ikaw ang pumatay kay Qian Meng. Siya ay isang Napakabuting babae. Dapat ay maliwanag ang kinabukasan niya. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, hayop ka. Sinasabi ko sa iyo, Chen Zhenghao, nagsumbong na ako sa pulis bago pa ako dumating. Maghanda ka ng mabulok sa kulungan. Oh. Kaya pala magkakilala kayo ni Qian Meng. Kaya pala dati, sobrang interesado ka sa kanya. At nagpumilit kang pakasalan ako. Ang lahat ng ito, pinlano mo, di ba? Papatayin kita ngayon. Ang galing. Ang bilis ng kamay ni Ed. Teka, parang pamilyar siya sa akin. Siya ang 5 bises na sunod-sunod na National Martial Arts Champion. Ang bilis ng kamay ni ate. Ang bilis Siya ng ang National National Martial Martial Arts Arts Champion. Champion. Parang pamilyar siya sa akin. Ang Ang galing. Kaya pala nabuking niya si Chen Zhenghao. Ang mapagkunwaring iyon. Meng. Sa wakas, naipaghiganti na kita. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong si Chen Zhenghao, ang halang na iyan, ay mapaparusahan ng batas.
Meng. Patawad. Ang tagal mo nang natutulog dito. Ngayon lang ako nakadalaw sa'yo. Kaya pala, sobrang mahal ko si Xiao Xiao. Anak mo pala siya. Sitch na. Yao, tingnan mo. Meng, napakabait mo talaga. Kung sino man ang mapapangasawa mo, napakaswerte niya. Ay, nga pala. Hindi ba't, may bago kang boyfriend? Kailan mo siya dadalhin dito? Para makita ko. Alainan, Sa ibang araw na lang siguro. Pagkatapos ng laban mo. Sek. Meng. Balang araw dapat. Magkaanak ka ng babae. Siguradong napaka-cute niya. Ako ang magiging ninang niya. Tuturuan ko siyang mag-boxing at martial arts. CJ. Kung gayon ang anak kong babae, Ipagkakatiwala ko sa iyo, Ninang, para protektahan. sigurado yan. Huwag kang mag-alala. Ngayon, si Xiao Xiao na. Ang tunay kong anak. Hindi ko nahahayaan ang sinuman. Nasaktan siya. Xiao. Halika. Ibigay mo ang bulaklak kay mama. Kausapin mo si mama. Hayaan mo siyang makita. Ang ganda-ganda mo. Ano ang plano mo ngayon? Alam kong hindi mo kayang iwan si Xiao Xiao. Pagkatapos nito, sumama ka na lang sa amin. Huwag. Huwag mo akong alalahanin. Basta maging maayos lang si Xiao Xiao. Ako. Nakakulong na si Chen Zhenghao. Posibleng habang buhay siyang makulong. Ano pa ba ang kinakatakutan mo? Yao, huwag ka nang magtanong. Ang impluensya ng pamilya Chen ay hindi mo kayang isipin. Mas mabuti pang maghanap ka ng paraan para mag-apply ng diborsyo at dalhin si Xiao Xiao palayo. Ano? Paparating na ako. Nahimatay ang tiyahin ko. Kailangan ko sigurong pumunta sa ospital. Si Xiao Xiao. Ihahatid ko si Xiao Xiao sa bahay ng kaibigan ko. Kaya mo bang mag-isa? Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Chen ay walang magagawa sa akin. Sek. Presidente, nahanap na si Miss Lee. Nasaan siya? Huwag kayong maniwala sa pinagsasabi niya. Malinaw na malinaw ang mga account na ito. Kahit sino sa foundation ay kayang makilala ang tama sa mali, ang totoo sa kasinungalingan. Yao. Yan. Naban ako sa kompetisyon. Nawawala rin si Meng. Anong gagawin ko? Huwag kang matakot. Kasama mo pa ako. Sasama ako sa'yo para hanapin si Meng. Yao. Hindi ka pa kumakain maghapon. Magluluto ako ng lugaw para sa'yo. Yan. Sa loob ng 1 linggo, kung hindi ka umuwi para manahin ang ari-arian ng pamilya, ibebenta ko ang kumpanya. Ibigay mo sa tiyuhin mo. Agad mo akong ipag-book ng fly papuntang Yuncheng. Opo. Tio, Dinala ng pulis si Ahao. Paano kung ang ginawa natin ay matuklasan? Ang pagbebenta ng organo ay isang malaking krimen. Wala sa atin ang makakatakas. Kailangan nating makahanap agad ng paraan para mailabas si Ahao. Tungkol sa paglustay ng donasyon ng foundation, makakahanap ako ng isang tao na magpapanggap na may sala. Tungkol naman sa pagpatay. Pangalawa, napakagulo mo talaga. Bakit mo hinayaan si Ahao na siya mismo ang gumawa? sino ang mag-aakala na ang babaeng sa Qianmeng ay may tinago pa? Ang ibang bagay, nalinis na natin lahat. Yun lang ang recording. Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Tita, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Bakit ka nahimatay? Napanood ko lang. Ang live stream ng gagong iyon. Bigla akong inattack ng high blood. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ko napanood sa hindi ko malalaman na ang pamilya Ken ay ganuang kasama. Bakit ka pa nasugatan? Tita, hindi mo pa ba alam ang kakayahan ko? Ito ay para linlangin sila.
Kung hindi, sino ang makakasakit sa akin? Si Chen Zhenghao, ang hayop na yan sa balat kayo. Dali, pumunta ka sa korte. Mag-apply ng diborsyo. Lumayo ka sa kanya, ha? Huwag kang mag-alala, tita. Nag-apply na ako. Ang custody lang ni Xiao Xiao, ang kailangan kong paghirapan. Si Xiao Xiao ang tanging kamag-anak ni Qian Meng. Kailangan kong mabawi ang custody ni Xiao Xiao. Walang kasiguraduhan ang buhay. Sino ang mag-akala na matagal mo nang hinahanap na matalik na kaibigan? Ay eng, dating asawa ng halimaw na yon? Tama ka, tita. Mula ngayon, kailangan mong mag-ingat. Pakiramdam ko, ang pamilya Chen ay hindi kasing simple ng tingin. Siege. Pagkatapos kong lumabas ng ospital, pupunta ako sa ibang lugar at mananatili sa bahay ng tiyuhin mo ng ilang panahon para hindi na ako makadagdag sa problema mo. Ano ka ba naman? Ang kaso ng pagbatay sa asawa at korupsyon ng isang charitable entrepreneur na inilantad kamakailan ay dininig ngayon sa korte. Hindi nakapagbigay ang hudikatura ng kumpletong ebidensya. Sa unang paglilitis, napawalang sala siya. Hindi ba't sinabi nila matibay ang ebidensya? Paano nangyari, Yen? Tita, magpahinga ka muna ng maayos. Titingnan ko, anong nangyayari. AMM. MR Chen, ang sekretarya niyo po ay lumabas at umamin sa paglustay ng pondo ng kawanggawa. Hindi kaya, tulad ng inyong dating asawa, siya ay itinulak lang para maging scapegoat. Hindi rin ako makapaniwala na ang aking empleyado ay makakagawa ng ganoong bagay. Tulad nyo, labis din akong nasasaktan. Tungkol sa inyong dating asawa. Na may schizophrenia. Ano ang inyong paliwanag? Ang asawa ko, nalulong siya sa sugal at ang kanyang mental na kalagayan ay nagkaroon ng problema. Ako naman, ayaw kong mas lalo siyang malubog, kaya napilitan akong gawin na. Yaw, anuman ang mangyari, mag-asawa tayo. Anumang problema, sa tingin ko ay maaari natin pag-usapan ng maayos. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako sinisiraan ng ganyan? Mga gawa-gawang akusasyon. Humanda ka sa galit ko. Babae. Yaw. Ang nagnakaw ng pondo ng kawanggawa ay narito. Papatayin kitang mapagkunwari ka. Papatayin kitang abusadong lalaki ka. Pati pondo ng kawanggawa, ninakaw mo pa. Li Ziao, tayo. Halika. Darating. Ang araw. Huwag kang tumakas. Habulin. Yaw, ito ang pinapatingnan mo sa akin. Ang kumpanya ng pamilya Chen. Nakahanap ako ng ilang impormasyon. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Ito ang mga elementarya ng pag-asa na sinusuportahan ng pamilya Chen sa loob ng maraming taon. Ang rate ng pagtigil sa pag-aaral ng mga estudyante sa mga paaralang ito ay umabot sa 30% taon-taon. Ang Hope Light Charity Foundation ang sumasagot sa tuition at iba pang bayarin. Bakit napakataas ng rate ng pagtigil sa pag-aral? Iyan din ang problema. Inapatingnan ko sa kaibigan ko na nagtuturo sa kabundukan ang mga paaralan. Sa mga record, Natuklasan kong ang mga batang huminto sa pag-aaral ay nawawala. Sila. Ano? May nalaman ka ba? Mukhang, kailangan ko pa ring bumalik sa pamilya Chen. Daliw. Pakiusap, pakicheck mo pa rin para sa akin. Ang impormasyon tungkol sa pamilya Chen. ang folder. Aalis na ako. Sig, mag-ingat ka. Siya ba ang pinakasalan ni Yao Yao, ang walang kwentang taong iyon? Parang pamilyar ang mukha niya. Opo. Siya si Chen Zhenghao, CEO ng Chen Group. Ang unahin silang nasa industriya ng logistik. Dati, bumisita pa siya sa kumpanya para makipagkita sa inyo. Gusto niyang makipag-usap tungkol sa kooperasyon. Pero pagkatapos ng pagsusuri ng marketing department, naramdaman nilang ang Chen Group ay walang prinsipyo sa pagpapatakbo at sangkot sa paehong legal at illegal na gawain. Kaya tinanggihan namin. Base sa pagkatao ni Yao Yao, nagalit sa kasamaan. Hindi niya ito basta-basta palalampasin. Magpadala ng tao para imbestigahan ang background ni Chen Zhenghao. Ngayon, bibisitahin natin sila. Nasa basement ako. Nakita ko si Afi. Sabi niya, pinilit siya na masamang babaeng yon para sabihin ang kinaroroonan ng ledya.
At ikinulong pa siya. Sa ganoong kaliit na ebidensya lang. Gusto pa akong kasuhan. Impossible yan. Pero ang lahat ng pinaghirapan natin, sa foundation, nawala na lang bigla. Ang lahat ng ito, dahil sa masamang babaeng yon. Ako mismo ang kukuha, ang mga organ niya at ibababad sa ala. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo ba narinig sa internet na ang babaeng yon ay 5 beses nang nanalo bilang martial arts champion? Tay, huwag kang mag-alala. Humiling na ako ng tulong sa kaibigan ko. Tiyak na mahuhuli natin ang babaeng yan. Gusto mo ba akong mapaso? Wala akong ginagawa. Nainis ako sa tuwing nakikita kita. Sabihin mo, nakipagsabuatan ka ba kay Li Xiao sa babaeng yon? Ha? Kung hindi, paano niya nakuha ang ebidensya? Wala ako. Ma. Nasaan si Xiao Xiao? Nasaan siya? Anong gagawin mo? Ma. Ako ang tunay na ama ni Xiao Xiao. Hindi mo ba narinig? Tinatanong ka ng anak mo. Nasaan si Xiao Xiao? Sabihin mo, Hindi ko alam. bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sasabihin mo o hindi. Siya. Nasa bahay siya ng kaibigan ni Yao Yao. Yao Yao. Ang bilis naman ng panahon. Namiss mo na agad ako. Alam mong darating ako. Kung hindi kita pinapaso, akala mo ba, madali kang makakapasok dito? Ang mga specimen na yan. Lahat yan. Hindi ko akalain na ang pamilya Chen, sa likod ng lahat, ay gumagawa pa rin ng ganoong klaseng kalokohan. Aba. Kung walang ebidensya, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Eke. Dakpin siya. Ito ba ang dinala mong tulong? Mukhang wala namang silbi. Hoy, huwag kang lumapi. Sige. Ipasok mo siya rito. Xiao Xiao. Ikaw na walang hiya, anong gagawin mo? Sumuko ka na lang ng maayos. Kung hindi, kukunin ko ang buhay niya. Siya ang sarili mong anak. Ano ngayon? Isang pampagastos lang. Pinalaki ko siya ng ganito kalaki. Sapat na yon. Ikaw ay isang walang puso, na walang hiya, pakawalan mo si Xiao Xiao. Li Xiao. Hayaan mo lang ba siyang mamatay? Tigilan mo yan. Chen Zhenghao. Ako na lang ang saktan mo. Pakawalan mo si Xiao Xiao. Turukan siya. Ngayon, pwede mo na. Siyang pakawalan, di ba? At Huwag kang matakot. Masamang babae. Sa wakas, nahuli ka na. Nasa kamay ko na. Kalad ka rin. Li Xiao. Ang kalabanin ako. Sulit ba talaga? Kung gusto mong pahirapan, sige lang. Kung gusto mong saktan o murahin, gawin mo ang gusto mo. Hahaha. Alam ko na ngayon. Mula pagkabata, nag-aral ka ng martial arts. Makapal ang balat mo. Ang ordinaryong pisikal na pagpapahira ay wala lang sa'yo. Kaya ngayon, ipaparanas ko sa'yo ang isang bagong klase ng laro. Ipaparamdam nila sa'yo ang pinakamatinding kaligayahan ng isang babae. Ang ganitong kagandang eksena, paano hindi i-record at itatago?
Hoy, bakit kayo nakatunganga pa? Simulan nyo na. Salamat, boss. Umalis ka. Li Ziao. Gusto ko ang ganyan sa'yo. May kakayahan ka nga, pero galit na galit ka lang. Ha. Boss. Boss. Ano yan? Si MR Bo ng Bo Group. Biglang dumating para bumisita. Nasa sala na siya ngayon. Bakit sila nandito? Nakakainis naman. Bantayan mo siya ng maigi. Babalik ako para ipagpatuloy ang laro. Opo, boss. Oh, MR Chen. Anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Isang karangalan ang pagbisita ninyo. MR Chen, huwag kayong mag-alala. Ano po ang sadya ninyo, MR Bo? Nandito ako sa Yuncheng para sa business trip. Nabalitaan kong hindi maganda ang takbo ng negosyo ninyo, MR Chen. Kaya bumisita ako para kumustahin kayo. MR Bo? Pinagtatawanan nyo ba ako? Hindi po, syempre. Ganito po kasi, MR Chen. Ang kooperasyon na iminungkahi ninyo noon, ang aming kumpanya, pagkatapos ng detalyadong pagsusuri, ay lubos na interesado. Gusto naming ipagpatuloy ang kooperasyon sa inyo. Hahaha. Ganoon pala. Pero, may biglaan akong lakad ngayon. Baka sa ibang araw na lang tayo mag-usa. Sa opisina. Huwag kayong magmadali. MR Chen, maganda ang pagkakarenovate ng bahay ninyo. Maaari ba kaming maglibot-libot? Aba, syempre hindi naman. Kaso lang, ngayon kasi, may biglaan akong lakad. Kaya siguro. Ayos lang. Hindi mo na kailangang sumama. Maglilibot-libot na lang kami. Boss. Parang hindi maganda ang intensyon ni MR Bo. Baka may matuklasan siya. Malaki ang bugro. Hindi pa natin sila pwedeng kalabanin sa ngayon. Bantayan mo siya ng maigi. Ang mga lugar na bawal lapitan. Siguraduhin mong hindi niya malalapitan. Opo. Ano kaya ang tunay niyang pakay? Boss, nandito ka na. Kumusta? Naging masunurin ba siya? Huwag kang mag-alala, boss. Binabantayan namin siya ng maigi. Walang nangyaring masama. Ngayon, simulan na nating salubungin ang tunay na impyerno. Boss. Ikaw. Ay, madam, bakit po kayo nandito? Pinapunta ako ni Ahaw para dalhan kayo ng pagkain. Salamat po, madam. Hay naku, Ginang, Isang araw at isang gabi, hindi po pwedeng gutom kayo ng ganyan. Huwag niyo po kaming pahirapan. Bigyan nyo na lang po siya ng siopaw. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po magagalit si Ahaw. Boss. Kayong dalawa, lumapit kayo rito. Kayong dalawa, lumapit kayo rito. boss. Gusto nyo ng video, di ba? Sige, mag-video kayo hanggang magsawa. Kayong dalawa, hubaran nyo siya. Kung sino ang unang matapos, siya ang unang alis. Boss, patawarin niyo po kami. Boss, patawarin niyo po kami. Aray. Siege ate. Tulong. May tao. Dali. Dakpin niyo siya. Alam ko na, ang epekto ng pampamanhid, hindi agad mawawala. Seg.
Esensya na, MR Bo. Nagpapahinga po si MR Chen. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Salamat. Li Ziao. Huwag ka nang magpumilit pa. Hindi ka makakatakas. Yao Yao. Yao Yao. Ayan. Yao Yao. Magkakilala kayo. Sugurin niyo siya. Yao Yao, bumalik ako. Yao Yao. Ayan. May maganda ka pang kinabukasan. Hindi ka dapat manatili para sa akin. Nahanap ko na ang ilang impormasyon tungkol kay Mengmeng. Hahanapin ko siya. Sana maging maganda ang iyong kinabukasan. Mag-ingat ka. Ayan. Bakit nananaginip pa rin ako? May init din ba ako sa panaginip ko? Ayan. Ikaw nga talaga. Bakit ka nasa Yuncheng? Kung hindi kita nakita, Sathi, hanggang kailan mo pa, balak magtago? Ako, akala ko, matagal ka ng kasal at may anak. Ikaw lang ang gusto ko. Yao Yao, bakit ka nagpakasal kay Chen Zhenghao? Inayos ng tiyahin ko ang blind date. Hindi na rin naman ako bata, kaya ayoko na siyang mag-alala. Nga pala, ayan. Si Mengmeng ay pinatay ng masamang si Chen Zhenghao. Kailangan ko siyang ipaghiganti. Ano ang plano mo? Dahil ang batas ay hindi pa kayang parusahan siya ng nararapat. Gagamitin ko ang sarili kong paraan para paaminin siya. Ano man ang gusto mong gawin? Walang pasubali kitang susuportahan. Sage, gawin mo. Ayan. Salamat. Maliit na si. May nalaman. Ang mga tao natin. Sa labas ng syudad, sa Chen Group Logistics Company, sinundan ng mga pinadala nating nagbabantay, ang isa sa mga logistics truck, nang makahanap sila ng pagkakataong makapasok. Nadiskubre nilang, hindi pala mga kargamento ang laman, kundi mga taong pinatulog. Ayan. Nasa villa ako ni Chen Zhenghao. Sa ilalim ng sikretong silid, nakahanap ng mga organ. Pinaghihinalaan ko. Ayan, pwede mo ba akong gawan ng pabor? Tulungan mo akong protektahan ang dalawang tao. Walang problema. Presidente, may mga biglaang pangyayari. Gusto kong sabihin sa lahat na si Li Ziao ay nagtaksil sa kasal, kaya nangyari ang mga nakaraang araw na pag-imbento ng mga kaso. Ang layunin ay para ako ang maging may kasalanan at makipagdiborsyo sa kanya. Pakitingnan ang ECR. Gusto lang niya akong maging may kasalanan at makipagdiborsyo sa kanya. Ang masamang taong ito, naglakas loob pang siraan ako. Ayos lang. Hindi naman tayo pampublikong tao. Ang bagay na ito ay mabilis ding lilipas. Natatakot akong maapektuhan ang reputasyon mo. Masarap sa akin yan. Huwag kang mag-alala, mayroon na akong solusyon. Gusto ng masamang taong ito maglaro, di ba? Kung gayon, sasamahan ko siyang maglaro hanggang dulo. Ayan, tulungan mo akong mag-discharge.
Ano ang sitwasyon ni Bozian? Boss? Bogro, kakalabas lang ng anunsyo. Ayon kay Bozian, magkaklase sila ng ginang noong kolehiyo. At matagal na raw niyang lihim na minamahal ang ginang. Alam niyang hindi niya makukuha ang ginang. Pero ngayon ay sa wakas ay natagpuan na niya ito. Ang nasa isip lang niya ay tahimik na protektahan ang ginang. Talagang minamaliit ko siya. Hindi ko inakala na lahat ng dumi ay ibubuhos niya sa sarili niya. Boss, ang Bo Group nitong mga nakaraang araw ay patuloy na kumakalaban sa atin. Marami pa tayong kargamento. Na hindi pa nade-deliver. Mga salbe. Dalhin niyo rito ang babaeng yon. Dalhin niyo siya rito. Haharapin natin siya. Mahal, nakauwi ka na pala. Ipinagluto kita. Tikman mo na. Bakit ka nandito? Nasaan si Bozian? Asawa ko, ano ang sinasabi mo? Wala kaming ginagawang masama. Ngayon, gusto ko lang makasama ka ng maayos. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Mag-asawa tayo. Kakaiba ba na nandito ako sa bahay? Halika't tikman. Ang espesyal na handa na inihanda ko para sa'yo. Gumawa ako ng fuki fitlan. Pritong puso ng baboy, pritong atay ng baboy. At may sabaw pa ng yam at balat ng baboy. Kaso lang, mahina ang apoy sa bahay. Kaya medyo hilaw ang mga pagkain. Halika, tikman mo na. Mga tao, dalhin niyo ang masamang babaeng ito. Palabas. Hindi ba pwedeng umupo at kumain na lang ng maayos? Kailangan pa bang mag-away at magpatayan? Seg. Sino pa? Sabay-sabay na kayo. Seg. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka. At kayo rin. Huwag. Mga tao, dalhin niyo si Xiao dito. Bilisan niyo. Mahal ko. Si Chiao Chiao at si Nanay, naipadala na sa ibang lugar. Ngayon sa villa, tayo na lang dalawa ang natitira. Wala nang mang istorbo sa atin habang kumakain. Halika, tikman mo na. Hindi ba't paborito mong kainin? Ang puso, atay, spleen, tiyan at bato. Huwag kang lumapi. Huwag kang lumapi. Huwag kang lumapi. Kainin mo. Dali, kainin mo. Mahal, nauhaw ka ba? Masarap ba ang luto ko? Liziao, Papatayin kita. mamatay ka na. Gusto mo rin akong patayin, tulad ng ginawa mo kay Qianmeng. Masamang babae. Kayong mga masasamang babae. Mamatay na kayong lahat. Sa tingin mo, masaya yan? Ikaw naman. Mahilig kang maglaro ng kutsilyo, di ba? Anong pakiramdam ng kinakatay? Hindi pa tapos yan, tandaan mo. Ganyan mo rin ba sinasaktan si Mengmeng? Mahilig kang pilitin ang tao na mamatay, di ba? Hayaan mong iparanas ko rin sa'yo ang pakiramdam na yan. Gusto mong tumakas, di ba? Takbo. Huwag. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Huwag. Nagkamali ako. Ano? Masaya ba? Hindi mo siguro iniisip na tinatakot lang kita. Nagkamali ako. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Nagkamali ako. Huli na. Magkita na lang tayo sa susunod na buhay.
Hindi ako patay. Asawa ko. Anong tinatakbuhan mo? Pampagana pa lang yan. Huwag kang lumapi. Huwag kang lumapi. Ang lahat ng pinagdaanan ni Mengmeng, ang lahat ng paghihirap niya, isa-isa kong babawin sa'yo. Pumapayag akong makipagdiborsyo sa'yo. Makikipagdiborsyo ako agad. Sige na. Tumapayag kang makipagdiborsyo. ma'am. Paano ang kustodiya ni Xiao Xiao? Sa'yo na. Lahat sa'yo na. Pero kung ganoon, parang ayoko nang makipagdiborsyo. Paano na? Hindi. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ba kayo ni Bozian ay may relasyon? Pagkatapos nating magdiborsyo, hindi ba mas maganda kung magkasama na kayo? Mas gusto kong mamatay ka kaysa sa mga yan. Huwag. 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 Pagod na ako. Magluto ka ng pagkain para sa akin. Huwag kang mangarap na makatakas. Ang labas ng bahay mo ay napapalibutan na ng mga tao ni Bojian. Hindi ka makakalabas. Yaw-yaw. Nahugasan na ang prutas. Nalinis mo na ba ang kwarto? Ang laki-laki ng bahay na to. Wala man lang katulong. Talagang napakahirap para sa'yo. Sej. Ako. Lilinisin ko na ngayon. Yaw-yaw. Ako. Hirap na hirap maglinis. Hindi mo ba pwedeng itapon ang mga basura na to sa basurahan? Kung madumi, linisin ulit. Ano pa ang silbi mo? Bilisan mo at ayusin yan. Pagkatapos mong maglinis, lahat ng sahig, punasan mo isa-isa, hanggang sa luminis. Sej. BM. Nandito po. Inutusan po ako ni Yaw Yaw na sunduin kayo. Huwag po kayong mag-alala, ligtas po kayo rito. Nasaan si Yao Yao? Kumusta siya? Yaw Yaw. Si Yaw Yaw ay nasa Chen family. Bakit siya bumalik doon? Bilisan mo at tawagan siya. Pabalikin mo siya at umalis doon. Ang pamilya Chen. Hindi talaga basta-basta ang pamilya Chen na kayang kalabanin. Tita. Ginagawa ito ni Yaw Yaw para protektahan si Xiao Xiao. Kapag tuluyan ng naparusahan, ang pamilya Chen, doon lang magiging panatag ang buhay ni Xiao Xiao. Ito. Kayang protektahan ni Yaw Yaw si Xiao Xiao, pero marami pang katulad ni Xiao Xiao. Marami pa. Sino ang magpoprotekta sa kanila? Tita, huwag na po kayong magkamali ulit. Li Xiao. Hindi ko na talaga kayang maglinis. Isang araw at isang gabi na akong hindi nakakatulog. Ayoko na. Patayin mo na lang ako. Alam mo rin na maraming gawaing bahay kapag hindi nagawa ng maayos. Noong pinatalsik mo ang mga katulong at pinagawa mo kay Mengmeng ang lahat ng gawaing bahay, bakit hindi mo naisip yan? Ako. Bilang isang asawa, hindi ko sinusunod ang husband's virtue. Sige, ipapatawag ko ang family law para sa'yo. Ang batas ng pamilya ninyo noon, paano nga ba ang sinasabi? Parusahan ka bilang anak, sa kawalang galang sa magulang. Parusahan ka bilang asawa, sa pagsuway sa asawa. Bilang isang tao. Ako. Anong nangyari sa akin? Nagtataka ka ba? Matagal mo na akong sinabihan. Hindi. Ang pamilya Chen namin ay mga negosyanteng malinis ang pangalan. Talaga? Bigla akong may naisip na mas masaya. Subukan natin, ha? Huwag. Alam mo ba kung ano ang tinatawag na pagputol-putol ng katawan? Yaw-yaw. Papatayin. Ang pagpatay ay labag sa batas. Mahal, huwag kang masyadong matakot. Wala namang papatay sa'yo dito. Pero, napakarami mong ginawang masasamang bagay. Kahit natutulog ako sa tabi mo, hindi ako mapakali. Kaya, paano kung putulin ko ang iyong mga kamay at paa? Magbayad ka sa iyong mga kasalanan. Huwag. Yaw-yaw. Ito ay illegal detention. Ay dedemanda kita. Adedemanda mo ako?
Makakalabas ka ba sa pintong ito? Saan tayo magsisimula? Sa binti na ito? O ito? Magsimula tayo sa isang ito. Huwag, huwag, huwag. Narinig ko rin, ang mga taong walang mga paa at kamay. Gusto ko ring gayahin ang nasa TE. Bumili ng malaking banga ng ala at ilagay ka doon. Ang lahat na. Ang lahat ng aking ari-arian, ibibigay ko sa iyo. Palayain mo ako. Hindi ako interesado sa pera mo. Kahit maging basura ka, alagaan pa rin kita habang buhay. Mabilis lang ako. Pangako, hindi ka masasaktan. Inaamin ko. Ako. Pupunta ako sa istasyon ng pulisya. Inaamin ko ang aking pagkakamali. Talaga bang inaamin mo ang iyong kasalanan? Ako. Inaamin ko ang aking pagkakamali. Mas gugustuhin kong sumuko sa pulisya. Ayoko nang pahirapan mo pa ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pagbigyan mo na ako. Nasaan ang ledger? Huwag mong idamay ang pamilya Chen. Sabihin mo. Sabihin mo. Nasa aparador. Sa tapat ng aparador, may siketong silid. Sa loob nito, may safe. Lahat ng transaksyon, nandoon. Siguraduhin mong hindi ka magbabago ng isip. Hindi na ako maglalakas loob. Magsabi ka ng totoo. Narinig niyo ba? Ang pinag-usapan gayon, ang suspect, si Chen Zhenghao, ay hahatulan gayon. Sabay-sabay nating abangan ang huling resulta. Kayong mga masasamang tao, dapat lang kayong mamatay. Hindi na rin kayo magtatagal. Hindi na rin kayo magtatagal. Dalhin ang akusado. Siya na naman ang babaeng ito, ang mga kasong isinampa. Hindi inaasahan na ang dating mapagkawang-gawang negosyante. Mayroon pa rin siyang mga sikreto na hindi pa nabubunyag. Hindi ko alam kung sa Hindi ko alam pagkakataon kung sa ko. pagkakataon ko. Meron pa rin siyang Mayroon sikreto. pa rin siyang mga sikreto. Ang philanthropist na yun. At meron pa rin siyang Hindi ko alam kung puro kasinungalingan din itong Mayroon akong Tulad ng Betty, detalyadong puro listahan ng kasinungalingan. mga transaksyon dito. Pati na rin ang suspect. Ang testimonya ni Chen Zhenghao ay maaaring magpatunay na si Chen Zhenghao at ang buong pamilya Chen na mahigit 10 katao sa loob ng maraming taon ay gumamit ng pangalan ng isang kumpanya ng logistic. At nagdonate sa mga Hope Primary School sa kabundukan. Sa totoo lang, Nagsisinungaling ka. Puro kasinungalingan ang mga ito. hukom. Mayroon akong ebidensya. Narito po. Diyos ko. Ang pagdodonate sa Hope Primary School Ay para pala sa talagang kasuklam-suklam. At nagbebenta pa. at nagbebenta pa ng mga Hindi bata. ko maisip. Ang primary school ay para sa Ang hindi ko maisip ang kalagayan ng mga bata. Ang primary school ay para sa kalagayan ng mga bata. Ang kalagayan ng mga bata. Ang masamang taong ito ay dapat barilin ng Akusado, buong beses. maaari kang magbigay ng pahayag tungkol sa iyong mga kaso. Hukom, hinihiling kong ipagtanggol ang sarili ko. Pinahihintulutan. Lahat ng ito ay pinilit niya akong umamin sa pamamagitan ng pananakit. Lahat ng mga paratang ay gawa-gawa lang niya. Chen Zhenghao, ulitin mo ang sinabi mo. Nagkamali ako. Inaamin ko lahat. Mahal na hukom, nakita niyo naman po. Sabi ng anak ko, pinilit siya ng babaeng ito na umamin sa pamamagitan ng pananakit. Kung hindi kayo naniniwala, maaari kayong magpatingin ng doktor. Ang katawan ng anak ko, puro pasa na. Kayo, Walang kwentang baba, kulang ka pa sa karanasan. May panibagong twist na naman. Hindi na talaga simple ang sitwasyon. Suportado ko si Ed. Paano naman siya mang-abuso kung ganyan siya kahina? Hindi nyo siguro alam, mga nasa itaas. Ang babaeng iyan ay 3 beses na kampiyon sa National Martial Arts Competition. Ang babaeng yan ay 3 beses na kampiyon sa martial arts competition. Ibang ebidensya ang naghahabla. Kung wala na, ang akusado ay mapapatunayang walang sala. mayroon pa kaming saksi. Kagalang-galang na hukom, natagpuan namin, ang pinakamakapangyarihang saksi. Pahintulutan niyo po siyang tumestigo. Pinahihintulutan ng korte. Pakiusap ang saksi. Sino yan? Parang pamilyar. Parang pamilyar ang mukha niya. Sino yan? Parang pamilyar ang mukha niya. Parang pamilyar. Siya yata ang tunay na ina ni Chen Zhenghao. Siya yata ang tunay na Siya pa talaga siya ang ang ina ni tumestigo. Chen Zhenghao. Siya pa talaga ang tumestigo. Para patunayan na ang sarili niyang ana. Para patunayan na At ang asawa sarili ay may niya. sala. Ang sarili niyang anak at asawa ay may sala.
At asawa talaga ang tumestigo. Para pang sarili niyang anak at asawa may Pakiusap sala ang ay may sala. saksi, magsimula na sa pahayag. Kagalang-galang na hukom. Bilang tunay na ina ng akusado. Hindi lang, isang beses kong nakita. Ang anak ko ay nagdala ng grupo ng mga estranghero sa sikretong silid sa bahay. Bukod pa rito, mayroon akong CCTV footage dito. Sa tuwing ang anak ko ay humahawak ng transaksyon ng organ, ay nagre-record siya ng video. Akala niya ay nabura na niya ang lahat. Pero ang totoo, itinago ko ang lahat ng ito. Hindi lang ang anak kong si Chen Zhenghao. Ngayon, ako mismo ang magtuturo sa bawat miyembro ng pamilya Chen. Sila ay lahat bahagi ng masamang industriyang ito. Dito, may video ng pamilya Chen na naghahati ng kita. Sume, nagre-rebelde ka na ba? Ikaw na. Walang utang na loob na babae. Kumain ka sa akin, uminom ka sa akin, sa loob na maraming taon. Ngayon na may baba, na sumusuporta sa iyo, pakiramdam mo, ay napakahusay mo na, ha? Dapat noon pa. Ay itinuro ko na kayo. Kayo na mga basura, dapat lang na maparusahan. Ilang araw lang akong hindi nagbigay sa iyo. Magtatakda ng patakaran? Ikaw lang. Ikaw. Anong ako? Ikaw lang ang marunong manaki. Katahimikan. Ako ay may kasalanan. Bakit ko kailangang tiisin ang pang-aapi ninyo sa loob ng maraming taon? Dapat noon ko pa kayong mga demonyong nakabalat tao, isinumbong. Halatang matindi ang pang-api. Halatang matindi ang pang-api. Halatang matindi ang pang-api. Halatang matindi ang pang-api. Mga demonyong nakabalat tao, mga hayop. Masyado pang mahina ang palo ni Aling Sumi. Sa anong uri ng nakakatakot na kapaligiran? Sila nabuhay. Para mapilitan ng ganoon katagal? Sa anong uri Para ng nakakatakot mapilitan na ng kapaligiran? ganoon katagal? Hindi makalaban. Ang korte na ito ay nagpapasya. Si Chen Zhenghao ay napatunayang nagkasala. Dahil sa komplikadong kaso. At marami pang suspect. Hinihiling sa mga autoridad ng hudikatura na makipagtulungan sa investigasyon. Pagkatapos mahuli ang lahat ng suspect, muling magsasagawa ng paglilitis. Dismissed. Tatay. Meng-meng. Sa kinaroroonan mo sa langit, nakikita mo ba? Lahat ng masasamang gawa ay hindi mananatiling nakatago habang buhay. Ang batas ng langit ay hindi nagkakamali. Lahat ng kasamaan sa harap ng batas ay walang matataguan. Baywang. Ibaba. Mas ibaba pa ng kaunti. Ituwid ang likod. Kanang kamay. Kaliwang kamay. Huling 5 segundo. 6, 5, 4, 3. 6. Pagod ka ba? Hindi po. Chow. Dapat nating tandaan na magsanay ng mabuti. Kapag mayroon kang kasanayan sa martial arts, hindi ka na matatakot sa sinuman, sa hinaharap. Naintindihan mo ba? Opo, Ninang. Ang galing mo. Sek, paparating na ako. Anong kailangan mo sa akin? Yaw. Nahatulan ako ng kamatayan. Hindi na ako magtatagal. Sa aking overseas account, mayroon pang pera. Tulungan mo akong kunin ito. At alagaan mo ng mabuti si Xiao pagkatapos nito. Huwag kang mag-alala. Malinis ang perang ito. Hindi gagamitin ni Xiao ang pera mo. Hindi ka rin niya ama. Yaw. Pwede bang ituring mo na lang itong pagtubos ko sa aking mga kasalanan? Nakikiusap ako sa iyo, Yaw. Kung alam mo lang sana noon, hindi sana nangyari ito ngayon. Eyan, bakit ka nandito? Natatakot si Xiao na baka hindi ka matuwa, kaya tinawagan niya ako. Ikaw talagang bata ka. Sej na.
Ikaw. Bakit? Yaw-yaw. Matagal na tayong nagkahiwalay. Marami na tayong nasayang na panahon. Mahaba pa ang buhay. Ayoko nang mawala ka pa sa akin. Pakakasalan mo ba ako? Ayan, ako. Pakasalan mo siya, Ninang. Pakasalan mo siya.